Okay. May gabi, friends. I am Teacher Amer. Welcome to Amer TV. Karon nga takna, akong i-share kaninyo ang akong kahibalo usaon pag-solve ang linear equation. Okay, so ako'y nagbuhat aning equation. Actually, ako nag-construct ani. Gituig na ako nga magsunod ang numbers 1, 2, 3, 4, 5, and 6. No, tripping kayo, no? So, nagsunod na 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Unya, kining fraction nga 29/4. Ako gyapon nagbuhat ngini para masiguro na ako nga kung dunay value ang x, ako mabalanse ang duha ka sides sa equation. Okay? So, ano gitawag kini nga linear equation? Tungod kay kung tan-awon ninyo, kung inyo ma-observe mo sa variable x, kung bisan unsa nga letter, for this case, we have the variable x, wala siya exponent. Buot pasabot niya na, ayang exponent is 1. So once nga ang usa ka variable, wala exponent, which means is 1 ayang exponent, that means linear. Busa, gitawag kini nga linear equation because it contains a variable x whose exponent is 1. So, muna gitawag sa linear equation. Inyo sa timan-an nga nakatunga kanunay ang equal sign. Ang tawag sa left side ni equal sign, gitawag ka na nga left-hand side. Kining right side ni equal sign, gitawag po na nga right-hand side. So, makita ganin mo og abbreviation nga LHS, that means left-hand side. No? Left-hand side. Makita mo abbreviation nga RHS, that means right-hand side. Okay. So, matingala siguro mo nga na akong background is related to chemistry. No? Kita mo? Kini sa akong right side, muna siya ang solid state of matter. Sa akong luyo, okay, muna yung gitawag nga liquid state of matter. Sa akong left, no, sa akong left, klaro. Sa akong dili sa akong left side, gitawag ka na siya nga gas state of matter. Akong ipakita sa inyo karon, friends, nga kining equation nga yung nakita karon is not really, kung ato siyang i-relate sa 3 states of matter, di siya solid state. This is actually in liquid state where particles are free to move from one place to another and they are close to each other. Muna kiniya sa liquid state. So what I emphasize here, friends, na kining mga terms ngayon nakita din can be expressed as the particles in liquid state. Okay, ipakita na ko sa inyo ha. So, kanang gingon bitaw sa atong math teacher sa una nga, once you subtract, proceed to the law of addition and change the sign of the subtrahend. Ako napanidan bitaw ana, once you proceed to the law of addition, mabutang sa liquid state ang mga terms nga gimon nga particles. Let me show you. Okay, ano siya, no? So muna kong gingon sa inyo, friends, nga ang mga terms sa linear equation can be likened to the particles in liquid state. No? So sa diha nga na sa addition, law of addition, kini present sa mga plus sign, that means na nata sa law of addition. Kining mga terms nga kung ipakita ganya can be like particles. No? O inyong panidan
pod friends, kining minus sign once nga gay mo na tong particle sa mga terms, kining minus sign gauban kini sa sa right nga term or number. Kini siya dili siya gauban sa left side. Kanon ni siya gauban dinhi sa diha nga gay mo ng particle ang mga terms, kini si minus sign gauban sa iyang katapad nga right number, right fraction. Okay. So because they are expressed as the particles in the liquid state, sama sa akong ipakita din they can move around, they can interchange themselves. Oh, pwede ra kayo. Napani niyo na friends? Naka-observe ko na nga ang mga terms there sa linear equation can be likened to the gas state of particles of matter. Ano siya? So do not think nga wasak solid nga inanagid ng forma. They can move actually. Basta akong gipakita karon. Okay? Og sa diha nga walaon na si law of addition, walaon na ning plus signs. Walaon na to siya, mawala po ning mga imaginary spheres. O kung mawala ning mga imaginary spheres, then we can go back to the original equation. So at least you know that each term, kada term, has an imaginary particle sphere. Obserbahan ko na as a mathematician. Okay. So, karon pa mo nakabalo nga kini this linear equation can be likened to the gaseous to the liquid state of particles of a matter. No? The liquid state of matter, whose particles can move freely even if they are close to each other. Okay. Okay, balik ta sa equation. Kung mahisikot tag traditional method, kasagaran nga technique is itipok sa left hand side ang tanang terms nga dunay x. Then sa right hand side itipok tanan mga pure numbers. So sa left hand side daan naman si 2x nga term na doon na sa variable x. Istipot lang siya dinhi, babe lang siya dinhi. Ato yung rin karon is kini si 5, 6x kay ayang kabarkada, ayang kauban nalabi sa left hand side. So may tabo, ato siya imbalin no, from right hand side to the left hand side. And what happens? From positive, may mong negative 5, 6x. So muna ang kinaya sa mga terms when we are dealing with the equation. Once ang mabalit ang term sa PICAS, most of iyang sign. Okay, so we call this the transfer method. Transfer method is derived from the addition and subtraction property of equality. Okay, so sa left hand side atong natipok ang mga terms with x. Karon atong pangtipok na sa right hand side ang mga pure numbers. So pwede mga fractions, mga whole numbers. So atong pambalhin ang mga pure numbers sa right hand side kang ilang kauban kini na dinhi sa right hand side. So siyempre kini si negative 3/4 o si positive 1 mga usa bilang sign. So may mo silang positive 3/4 no? O minus 1 o negative 1 sa right hand side. Okay. So as you can see kini sila mga terms ng doon ng x natipok na sa left hand side. Kini sila mga pure numbers nga natipok natigom sa right hand side. And you can see friends nga kini mga kung if we regard them as particles, mura sila og particles in the gaseous state, no? Nag-gaseous na po sila. Hinon sa gaseous state, ang particles, pwede mo sila magkabaylo-baylo, no? They can interchange. Pero kwan lang, ilang distance with each other.
longer. Okay. So human na ito nga natigom ang tanang terms with x in the left hand side and tanang pure numbers in the right hand side. So atos lang i-plus star. Okay. So sa left hand side akong giyon na pag sulat si 2x. Higher than si negative 5, 6x. Dinhi kay yung giuna na ko og sulat si 29/4, then higher than si positive plus 3/4, then minus 1. Okay. And I notice, according to my experience, doon yung mga estudyante nga galisod og perform sa numbers with x nga naka-attach sa mga numbers. So actually, we can separate them. Ito i-separate si x. And then, kini mga pure numbers, ato lang isang at. Okay? So katong gihiwalay na tong x, ato ra pang gi-multiply balik sa iyang gikanan nga mga pure numbers. So, in this situation, you can perform the arithmetic procedure for the set of numbers inside each parenthesis. Okay. So nganong actually kinsito na sa times 1. Remember, for every single number, tunay times 1. Kaya nga naman, bisag unsa nga number i-multiply sa 1 will be itself. So 2 times 1, 2. 3 times 1, 3. 3 times 1, 10. Kay si 1, gitawag na siya nga identity property of multiplication. Whatever number multiplied to 1 is the number itself. Manani, akong gipatungha si 1 nga katapan nito, actually ma-express na to si 1 as 6/6. Okay, obviously, if the same numbers are divided, then the quotient is 1. Then, kining 1 din sa right hand side, gituloy pa na ko nga siya 4 divided by 4. So may purpose to ensure the existence of common denominator each side of the equation. So, gimana na ko siyang 6/6. So, din sa left hand side, dunay common denominator nga 6 para sa numbers in the left hand side. Sa right hand side, sa diha nga si 1 gimo na kong 4/4, nagkaroon ng common denominator din sa right hand side. So marang purpose nganong si 1 gitransform na ko siya into a fraction with the same numerator and denominator. Okay. Sunod. Okay, magamit din ni atong natunan sa elementary nga math. Once you multiply 2 by a fraction, take note nga, i-multiply lang nimo ang whole number ug ang numerator as is ang denominator. That's why it becomes 12/6. Pili man mo siya i-divide. 12 divided by 6 equals 2, pero ayaw sa. Kaya ato sang i-maintain nga dunay common denominator. Then sa pikas, tapos pikas. Okay, as is lang gyapon. And because we are able to show common denominators in each side, doon na common denominator sa left, doon na common denominator din sa right. Pinin mo iusa ang repeated denominator. So sa left hand side, pagbalik na sa 6, pinin mo siya isulat ko sa. Then sa right hand side, pagbalik naman si 4, pinin mo siya isulat as a single denominator 4. So makafocus na dayon ta din sa numerators. Okay? So 12 minus 5, that is 7. Kung mag-focus ta din sa right hand side, 29 plus 3 minus 4, that is 28. So, ang mga numbers inside each parenthesis na ngahimong single fraction. Okay.
So, usay purpose nga nung mag-solve tag linear equation? It is to solve x. Okay, tungod kay mag-solve ta kang x, atong tanggalon kining nakapikit sa iyang number. So we can do so by multiplying this fraction by its reciprocal. Remember, if a fraction is multiplied to its reciprocal, may mong 1. O kung si 76 may mong 1, so x times 1, the x. So atong target, no? So, atong i-multiply si 76 by, okay. And sa right-hand side to di, you can get the quotient of this number. So 28 divided by 4, that is 7. Okay. So pwede mo simplify, no? Basta pwede rin mo i-simplify ang dua numbers. Okay, bahit ta din sa left hand side. Si x mo tong target, no? So atong tanggalon ni siya. So we can remove this one by multiplying this number, this fraction, by its reciprocal, which is 6, 7. Diba? So, then kini si x2 day, friends, malaan siya nga sign of operation, multiplication sign of operation. So, butang ta na og parenthesis para ma-emphasize na si x is a quantity, is a missing quantity, not just a sign of operation. Busa sa algebra, instead of using x, kasi x kasagaran nga meaning is a variable, muna gabutangan na og dot or parenthesis to express multiplication, no? So sa elementary na ng x, no, abot na sa high school, college, libre sa algebra, ang expression of the multiplication is by showing the dot, no, or the parenthesis. Okay. Dayon, kay nang multiply equation man multiply man tas og 6, 7 sa left hand side. So mag-multiply po ta og 6, 7 sa right hand side. So sunod may tabo, mga cancel. So sa left hand side, we have the same denominator 6. You have the same numerator 6 and the same denominator 6, the same numerator 7 and the same denominator 7. So, pwede lang ipang-cancel. So, take note nga nasa product mode, no? Purely multiplication niya. Walang halong plus or minus. So, kung nasa product mode or multiplication mode, pwede rin kayo nga maglakad ka og cancel sa mga numbers. Kini laktod naman niyo, pero cancel na. This one laktod, so cancel na po. Because this operation in the left hand side is purely multiplication. Bisan sa right hand side, no, is also purely multiplication. Basta kung doon na kay magkaparehas nga numbers sa numerator and denominator, so pwede na nimo i-cancel. Okay. So metabo sa left hand side, x na lang. Actually, na may times 1 din But again, any term, any number multiplied to 1 is itself. Basta ako nang gidiretso, si x na nabilin kay times 1. Bisa ipakita na ko si times 1 din Ubalik mo gyapon si x. Muna si x lang gibutan dito. Dayon sa right hand side, na-cancel man tong 2 ka 7. So, si 6 na nabilin. And then, that's it. The value of our variable x is 6. Easy, no? Easy ba? Lingaw kiko. I hope you have enjoyed my discussion in solving the linear equation. So, sunod na akong vlog, akong i-share kaninyo ang akong nakatunan how to solve the
quadratic formula. So ako gyapon nga equation maghimo gyapon ko, no? So at least akong gi-share kaninyo akong ability to make my own equation and the ability to solve my own equation. So pagkita sa nako na sa sunod na kong vlog. So about na pod sa quadratic equation. So friends, thank you for listening. Goodbye. And God bless you. See you next vlog. Bye. Hmm?